naman hong kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Quezon na umabot na ho sa higit 150. Mga health professionals naman nagbigay ng paalala sa publiko hinggil sa naturang sakit. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan ang Star FM Manila. Umabot na sa 152 ang naitalang kaso ng sakit na leptospirosis sa Quezon City ayon sa Health Department ng lungsod. Mas mataas ng 14.29 ang naging kaso ng leptospirosis sa Quezon City ngayong taon simula January 1 hanggang July 28 kung ikukumpara sa datos na naitala ng lungsod noong nakarang taong 2024 sa parehas na petsa. Dagdag pa ng Quezon City Health Department, 114 na kaso o 75% ng mga nagkasakit ay dahil sa paglusong o pagkalubog sa maruming tubig o baha. Nagbigay naman ng paalala sa publiko ang isang health professional patungkol sa sakit na leptospirosis, lalo na sa mga lumusong sa baha na dulot ng nagdaang bagyo at ng habagat. Pinakaunang kumbaga nagbibigay sa atin ng panganib, syempre iwasan nating ma-expose sa mga contaminated water. Ikalawa, maaari tayong gumamit ng mga personal protective equipment tulad ng mga bota kapag lumalabas o maaari tayong gumamit ng mga gloves kapag handle tayo ng mga possibly contaminated na tubig. And yun, dapat kailangan din natin siguraduhin na yung mga iniinom nating tubig ay malinis at hindi contaminated. And lastly, very important, ito dapat ginagawa the whole year round. Maintain a clean environment. Dapat parating malinis ang kapaligiran at makontrol ang mga rodent population o yung mga daga sa atin. Dapat, kumbaga kung mapupuksa sila, mapuksa, pero mas maiging maging malinis para wala silang pamahayan. Iyan ang bahagi ng naging eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Dr. Gregory Opeña, isang family medicine specialist. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!